Yo, welcome back sa Topic Squad. 9th episode na natin at May na pala tayo. malapit na tayo makasampu. Magiging established YouTuber na tayo. Full-time YouTuber na kami. Full-time Full-time YouTuber magagatas na kami. Oo nga eh. Kakalabas lang din ng Enigma Machine. Nakakatuwa yung manood kasi may ibang parallels na nabanggit si Boss Arik doon sa natin, yung sa previous natin. Lalo na yung mga lip cram saya, astig ng niya, astig din. Pero astig yung mga insights niya rin. Kasi ang daming times na nag-read into tayo sa bakit kaya ito minamatch up, tapos si Arik sasabihin lang. Pares kasi silang kulot eh. So, yun na yung naisip ko. Gusto ko paglabanin yung dalawang kulot. Si Shay EJ Power tayo, may padark-dark pa tayo. Sa kanya, kulot lang pala. Pero pinamalupit talaga doon, body bag lagi si Kairam. First time in history ata yan, Enigma Machine na wala sinabi tungkol sa isang laban. Ini-skip, tas pati si Topper at Kairam. Sabi niya dalawang masamang tao daw. Sabi, ba't ba kasi bumalik to? Laging mga pinagtitripan natin. Ay, nako. Okay pala. Bukod dyan, dahil nasa topic na tayo ng ahon at sinabi na rin natin na dadaan natin, try natin kung ano yung mga kayang daanan sa mga lalaban sa ahon. Nagkaroon tayo ng mga poll within the week sa yung mga prediction nila. Ngayon nakakaano na tayo. 4 na poll. Sa laban ng EJ Power Shay, lamang ngayon si EJ. Medyo malaki, parang 60-40. Ganun, 65-35. Sa 3-way battle, grabe yung landslide kay Tipsy D, no? Tig 10% yung dalawa, tas 80% kay Tipsy D. Pareto eh, no? Fernan Pistolero, 70-30. Tas ngayon, as of recording, kakalabas lang, Lip Cram Sayad. Teka, i-refresh ko nga ito. Ilan na to? As of now, Sayad yung nanguna. 65-35 din. So, kikita natin dito ang yung mga haters ni Lip Cram bumuto kay Sayad. Wala atang haters si Lip Cram ngayon after nang ginawa niya sa parang nalipat kay Yangwon. Nilipat sa kay Yangwon yung mga haters. Wala ata. Parang common enemy. Ginawang no? Parang galit kayo sa akin. Ito, mas magagalit kayo dito. Dito na lang kayo magalit. Tawag ito. Yun. So ngayon, natapos na natin si Tipsy. Ang next natin ay itong next na kalaban niya sa 3-way battle na I would say, underrated ba to? I think underrated si Fruz for some people. For a good number of people. Dahil lang siguro number 1 mas kilala siya doon sa comedy. At saka si Bruce Elvis medyo may pa rin sila na yung magkasama sila, not as solo. Pero para sa akin, sa mga pinaka-consistent talaga sa buong history ng Pero based sa based din sa poll natin, ako natutuwa ako kasi nabanggit ko nung matchup review natin na Bruce fan ako, nasa top 5 pa siya this year. Tapos pag tinignan mo yung poll natin nung 3-way battle, ang dami nagko-comment doon. I think majority ng comments doon tungkol kay Bruce na nag-root sila. Although yung mismong poll, ang reflection is Tipsy D talaga 100% lang. Pero yung mga nagko-comment, Bruce talaga, halos lahat. So kumbaga parang legit na fans na sila ni Bruce, na rooting sila for Bruce. Tapos meron silang parang basis for supporting Bruce. Kinikwento nila doon. Solid eh. Oo. Magandang magandang segment din yung natap nung poll na yun. Kasi tsaka pala may nag-comment pala doon na maganda raw na match up si Bruce doon sa 3-way battle na yun. Kasi parang feeling nung nag-comment, nakalimutan ko sino nag-comment pero shoutout sa'yo. Kasi parang siguro feeling din ni Arik, underrated si Bruce. Tapos ang lakas ng performance niya this year.
Kaya siya parang nilagay doon para to prove himself na mali niya doon sa dalawa. I'm sorry, Tipsy. Parang overdue na rin kasi kay Fruz no? Na parang siguro just to make it official, ganun. Parang ito kasama dapat to dito Parang hindi niyo parang yung indictment niya sa Old God category. Ayun, speaking of Old God, ang kalaban niya sa re-review natin ay isang Old God na maraming spekulasyon, sana daw bumalik, pero hinihintay yung poster pero wala pa. Hindi lumabas ang poster. Ito yung non-tournament to pero Fruz Balakid. And ang gusto nating ako personally, ang gusto ko rin makita kasi kung bakit natin to ni-review is try i-simulate kung ano yung mga pwede mangyari sa ahon. Yung medyo similar style, tapos ano yung mga pwede maging parang preview na rin of how they would approach, at kung baguhin naman nila yung approach, makikita natin how they change their style, diba? So okay, game. Dalawang minuto dapat, di ba, ang hurado natin non-tournament battle, pakinggan natin unang banat. Ay, magtatapik tali na ba tayo dito? Napapakuha ako ng notebook. Game. Kasi ano to. Nung nakaraan, napasarap Oo nga Nagre-recite na lang ako ng linya Vuelta Balentong 6, Fruz. Yo! Flip top game! Para sa akin, ang matchup na to, mo'y pangako ng manager na may hidden agenda. Kasi too good to be true. Ngayong gabi, nyo masasaksihan kung paano lapain ni Snoop Dogg si Scooby-Doo. Where are you? Andiyan ka na ba, Balakid Allen? Ako'y Takeshi's Castle kasi maliit lang ang chance mong palarin sa akin. Pinanood ko yung battle ni Poison 13. Maangas sa sana Kasi yung mga magandang bars, di mo na na-spit. Para nga lang di ako maboring. Nung na-tempo sa round mo yung mahabang ads, di ko na in-skip. Mas nag-enjoy pa nga ako sa ads kaysa kay Balakid. Kaso alam mo ba yung sad na part? Sa sobrang boring mo panoorin, na-install ko yung Shopee. Ang dami ko na add to cart. Hayop ka, di ko na makancel. Mga worth 50k din yung na-order ko. Lahat yun, puro memory enhancer. Tapos nung ko pinadeliver sa address mo. Ilan ang punto na. Agad. Ngayon ko lang napanood tong battle na to. Talaga ba? Parang, siguro nadaanan ko na, tas wala lang siya sa isip ko. Pero ngayon bago pa lang. Kasi mag-quarantine din to no? So may time kasi di ba naglaylo ka manood? Oo, ang comeback ko sa ang reintroduction ko sa Battle Rap. Quarantine na. Quarantine na. Pero ang ganda yung mga multi niya dito hindi pa extended. Siguro I don't know mamaya. Pero ang ganda ng Balakid Allen, Takeshi's Castle. Ano pa yung isang yung pangatlo, pero tatlo lang yun. Ay, ikaw na ba yung Balakid Allen? Tapos palarin sa akin. Takeshi's Castle. Malabo kang palarin sa akin. Palarin sa akin. Ang solid no? Ganyan na rin pala siya dati pa na yung hindi lang multisyllabic Ang daming words na ginagamit para maipasok yung mood. Ang sarap pakinggan. Tapos yung punto pa nung dun sa Shopee na memory enhancer sa bahay nyo, pinadeliver ko. May bali pa rin hanggang doon sa point. Parang iniintay mo, parang nakuha na niya yung crowd doon sa doon sa mahabang ads. Hindi ko na-skip yung ads. Dahil doon, yung add to cart, napa-install ako ng Shopee. Tapos worth 50k na yung binili ko. Tapos biglang memory enhancer para sa'yo. So, bahay nyo yung pinadeliver. Solid. Kasi puro choke siya kay Poison yung before nito. Grabe yung feeling ko isa sa mga hindi napapansin bukod sa rhyming lang mismo ni Fruza. 'Di ba kasi nakukuha niya na yung crowd sa comedy. Inihintayin lang nila sa maglaland yung point, yung linya nang hindi napapansin yung intricacy ng bara mismo. Yeah, actually meron pa akong napansin doon sa Balakid Allen, Takeshi's Castle, tapos palarin sa akin. So mga hindi nakakaalam, no? Sobrang hirap kaya ng mga balakid doon sa Takeshi's Castle. Yun nga Yun nga, Balakid, Takeshi's Castle.
Nakakamiss ulit manood Takeshi's Castle. Basta Brainless Japanese game entertainment. show, no? Kulit talaga eh. Talagang chance ang manalo dun eh. Nagkaroon pa ng Tagalized version yun, di ba? May dub. Ang kulit nitong inihintay ng crowd yung alam mo yun, sa sobrang ganda yung ganda ng bagsak sa tenga. Para ka lang nakikinig ng music na kapag na-enjoy mo, minsan hindi na yung Hindi mo na alam yung lyrics. construction, hindi yung kunyari sa building, ina-admire mo na yung ganda, yung design, pero yung construction kung paano siya ginawa, hindi mo na masyado Kumbaga yung thought behind it. Oo. Parang yung execution niya. akala mo ganun-ganun lang siya nag-come together. Pero mahirap pala siya gawin. Yeah. Grabe din si Arik. No? Pero singit ko lang yung sinabi ni Frus. Baka kasi sabihin nila dahil fan ako ni Frus, hindi ko nasisitay yung mga wrong grammar. Sabi ni Frus, para hindi ako maboring. Pero okay lang. Hindi ako mabore. Ano lang, pantay-pantay na treatment lang. Ito kasi yung kalakasan ng Chok ni Balakid eh. Kaya daling i-angle sa kanya. Actually, yung form na ni Balakid, nung pinan yung camera kay Balakid para sabi ko, si Chok ba si Balakid dito sa laban na to? Kasi ito yung time na ito yung tumigil lang siya ng konti. Akala mo mag-chok na siya eh. Yung bonjing Balakid. Balakid na may daga. Kim. Mukhang effective naman ata. Kasi tinan niyo yung itsura. Handang-handa. At kung sakaling makalimot ka pa rin, try mo naman mag-freestyle. Huwag kang bakla. Last words sa round 1 niya kay Damsa. Talagang disturbing. Sabi niya, simple lang. Pero pag tumama, mas malakas pa sa morphine. Tapos biglang, wala na. Yun na. Eto ba? Eto ba ang dapat kabiliban? Pero teka, mukhang malakas nga. Saan mo nabili yan? Iba na yan ah. Ano ba yan? Pampakalma ng horse? Basta. Kung ano man yan tinitira mo, magpalit ka na ng source. Kaya kung top 5 choker sa liga ang pag-uusapan, doon malaki ang chance mong mapabilang. Tsak na di lang, basta mapabilang. Siguradong top 1 pa sa list yan. Tila nabalian ng dila, kaya di na nakatira sa kanyang kaalitan. Sa dinami-dami pa naman na pwedeng kaadikan. Bakit kalimot pa? Yan ang yung malaking kamalian ng sarap mong sapakin dyan. Dyan mismo sa yung kinatatayuan. Isa kang talunan. Sa uprising, ikaw ang pinakabatukan, batch 1. Kaya, di ka nabaguhan. Pero ba't nga naman di ka papaboran? Karamihan sa mga nagmamagaling nagmamalalim dito, ikaw ang pinagjajakaulan. Basta ako, okay na ako. Kahit sa'yo na lahat. Wait lang. Ano? Dalawang rhyme lang? Parang napakadaming linya nun. Ian-uan lang. Aoan. Yung sa ika, balian, ian, tapos konting bali lang, aoan. So, ano pa talaga? Pero ang ganda kasi go. parang yung dalawang kung hindi ka masyadong papansin talaga ng multi na more than 2 syllables. Kasi pag 3 syllables, multi na yun eh. Pag hindi ka papansin masyado ng 3 or 4, sobra kang matutuwa, mafe-feel mo, sobrang haba niya. Pero hindi siya ganun kahaba eh. May putol sa gitna eh. Pero yung dulo kasi, pareho pa din. So, ang ganda pa rin pakinggan. yung ganitong rhyme scheme, hinihiyawan na to ngayon eh. Oo. Yung ginagawa niya. Mas appreciative mga tao ngayon sa rhyme, no? For some. Pero dito medyo parang ang mode ata ng crowd kay Fruits talaga is hinihintay lang yung bagsak ng line kung magiging pambasag or pang joke. Parang yun na yung dalawa na inihintay. Alam mo, sa mga rom-com na naghihintay nung parang cue nung tawa. Di ba? Parang ganun. Sa mga sa mga sitcom. Yung laugh track, sa mga sitcom. Naghihintay na. Pero maganda din yung bago siya napunta doon sa mga kalimutan, kamalian. Maganda din yung concept niya about doon sa morphine. Di ba? Parang, lalo na parang, di ba morphine, tas nanigas din talaga si Balakid. Kaya sabi niya, para naman head. Parang malakas talaga yan. Ang simple ng mga banat niya doon eh, no? Pero hiyaw na hiyaw yung mga tao.
Parang anong sabi niya dun sa horse? Magpalit ka ng source. Oo, Pa- ganun. Di ba? Saka, Tapos, magpalit ka pampakalma ng horse Magpalit ka ba yung ng sabi niya? source. Oo. pampakalma Yan. ng horse. Parang Or tranquilizer, ganun. Di ba? Parang Oo. ganun yung sinasabi niya. Oo. Ulit. Tapos magpalit ka ng source. Pero same din sila ng CS. Parang ano to parang yung banat din ni umpisa ni Looney kay Tipsy D. Na parang ano pag nakalimot, wala na, hindi ka na magpi-freestyle. Wala Yun pa yung pala, sa yun pa pala, formula yung mo. mag-freestyle ka, wag kang bading, parang ganun. Wag kang bakla, sabi niya. Wag kang Freestyle bakla ka, kasi wag kang parang, bakla. yun na. Kumbaga kinonekta niya sa tapang yung pag-freestyle. Just totoo naman, nakakatakot mag-freestyle kasi hindi mo alam kung saan babagsak. Mamaya magpalaman ka ng labi sa sapun eh. Kaya nga, mahirap mag-freestyle. Minsan, magiging wala ka na pera na ngayon. Oo. Kaya ibang skill din talaga yung freestyle. Kaya yun yung binabanatan ni Ah, Fruz kay Balakid na yun yung sobrang MC sobrang sa tight ng formula mo. rating. Mm. Okay na ako. Kahit sa'yo na lahat ng compliment. Walang gaguhan ha, labas ako dyan, tsak malalagutan ka ng oxygen. Kaya humanda ka sa akin, brutal na atake. Bibong patanga, linguistics major daw siya. Ba't nung nag-choke ka, miski sign language, di mo nagawa? Ang ganda, gagi. Di ba, kanina niya binanat yun na linguistic major ako. May binanatan siya ng gano'n na Pakadas ka lang. Linguistics major Tipsy ako. D. oo. Pakadas ka lang. Linguistics major na ako. At saka tumatak na linya yun. Ang ganda nung paano niya binalik Pero ang naalala ko yung kay Vitrom. kay Vitro. Yung sign Ganun. Sino ba yung nag-review nun? Si Saki ata yung sabi, ano to? Titirahin mo siya. Top sign language. Some sign language. Galing Ang ganda ng ang ganda ng simula kanina pa yung point niya, yung sa kalimot, mag-freestyle ka. Pangatlo, ito yung pinapakita mong brand mo, yung mga nagmamalalan dito, ikaw yung pinagjaja ko. Kumbaga ikaw yung ginagawang standard tapos ganito ka Mismo. mag-perform. Tapos pang-apat itong anong binibida mo yung credentials mo, sign language niya, di mo magawa kahit. Diba? Lupit ng sipat pa rin ng angle, tapos yung rhyme, tapos yung pagjo-joke, parang solid talaga. Tsaka ito yung sinasabi ko last time din sa Tipsy Looney na ang peak talaga na angle yung body of work nung Kudere, ito yung mga pinabanggit niya na tumatak about him. Tumatak tungkol kay Balakid. Na i-breakdown mo na bakit tumatak? Hindi naman niya mapanindigan. Yung parang ganun na hindi lang basta sinabi mo kay ganyan or ginawa mo kay ganito. Tapos alam may pagtatawanan lang na ginawa mo to kay ganyan. Ito may punto pa din na sabi linguistics major ka pero kahit sign language yung mo na to. Tsaka direkta niya na. Wala na siyang, sabi ko kay Tipsy, tapos sasabihin niya yung buong linya ulit, tapos saka mo lang sa kanya titry. Hindi na Parang, rekta Kaso na. Choke, so baka sabihin niya, sabi mo kay Tipsy, ay wala ka palang sinabi. Ay, kumana ba nun? Meron. Si One Lazy. Si One Lazy kay Apok. Hindi mo Hindi mo niyo mag-rap. Hindi mo niyo mag-rap. Ilabas mo yung letra. Sabi. Yo! Sinungaling ka pala, kaya wala ka sa akin kawala. Humingi man na saklolo. Wala ka nang maiaharap pang muka. Parang nahuling ng boso. Unti-unti kita papatayin. Ano may hinihitit mong Malboro? Seryoso, ang mga susunod nyo maririnig ay bawal sa nervyoso. Sasapakin kita ng aking kamao na naka-pricing logo. At pagtumba mo, bubunutin ko na ang aking bolo. Sasaksakin ko yung mukha mo ng sagad na todo. Gagawin ko na paulit-ulit para bumabomba lang ng puso. Napakahabang rhyme scheme nung oo na yun. End of round? Ng pause, Akala ko tapos na. Akala ko ini-start yung chainsaw Oo nga Kung siguro, ay pwede, pwede. I-call back kay Tipsy. Oo nga Si Tipsy kalaban niya pwede. Bumomba ng pause. Pero solid na kasi nung dire-diretsong
Pero ako na-pull off Bolo niya rhyme yun na scheme. parang na parang wasakong Kawasaki ni Oo, no? Black. Tapos, anong year pa yan, di ba? Putek, lakas nun. 2019 to, no? Pero niya, sobrang ganda. pwede niya i-reserve kay pwede niya i-reserve kay Tipsy yan. Oo nga. Parang mas pasok shades o kay Tipsy. Wow! Dahil lakas ng Ang linis, no? lakas grabe. Hanggang Solid. dulo, inihintay ko rin kung may kung may dry spot. Pero wala eh. Parang pasok naman din lahat ng mga niya. Ganda pa ng mga angle na kinuha niya. Tapos hindi siya yung kung paano lang din ginamit before kasi lahat naman ng kalaban ni Balakid nung nagsimula siya mag-choke. Naging angle na yung choke eh. Pero kung paano niya rin ginamit, hindi lang siya basta nagbanggit lang o nag-choke ka kay ganito, nag-choke ka kay ganito. So may laro pa rin na ginawa. Tapos kuha niya crowd. Ayos. Pati si Balakid niya pumapalakpak sa kanya eh. Ilan ang niya doon? Topic niya doon. Ako 8. Ako rin 8. Lumabas sa akin. Same, 8 din sa akin. Uy, parang nagkokopyahan tayo dito. Scripted? Nagbawas na nga ako nun eh. Hindi ko na-scorean yung dulo. Yung sa part. Hanggang 8 lang talaga yun. Ako iniscorean ko yun dahil sa rhyming na sunod-sunod. Saka ang linis din ng pagkaka-deliver nun. Hinihintay din nila kung kung ano yung babagsakan. Tapos kinagat ng crowd yung from Bolo to Poso. Aktisado niya yan, no? Gesture din kasi maganda. Labanat. Patawad na naman sa pagkadarang ko, sa pansamantalang pagsuko sa mga pasan-pasan ko. Si Bak sa isa buhay, pero sakto bagsak ko. Talo kay Poison, kaya hindi na threat kaharap ko. 6 threat. Frustrated homicide. Pangalan pa lang, failure na. Dapat plagiarism na lang, mas akma sa nature niya. Kung basag ulo hanap niya, wasak ang cranium niya. Tung binangga mong Balakid, material vibranium na. Alias niya, perwisyo. Spelling pampahilo. Ang hirap baybayin parang inaangkin ng Chino. Mahirap ang spellingin sa pasibong agresibo. Parang pinaspell kay Badang tapos tinype gamit siko. Talino, na presinto, nagka-alias pa. Frustrated homicide, bansag na. Frustrated homicide, kaso na, bansag pa. Anong gusto mong iparating? Masama ka na, palpak pa. Di man wrong, spelling wrong, sa labang top, bagsak ka. Napilitan lang mag-name change para dignified naman. Inechapwera, ibang letra para simplified naman. Kaya ko hinarap ng pa-cutify na yan, nagsawa ng mang-homicide, nag-suicide na lang. Kung buong 16 lines? Lang pangalan ni Fruz? Pero yung mga rhymes na mamaan naman talaga eh. Makukumpara mo na ngayon eh. Yung mga multi. Kasi si Balakid dyan, nag-rhyme siya ng 3 niya. The same word. Tsaka ko. Pero kung punto sa punto, sobrang lakas. Pero yun ngayon rin medyo ang mga nag-standout sa akin dun yung pinagmamalaki mo yung frustrated. Diba? Yung spelling talaga ng frustrated homicide. F-R-O-O-Z-T-R-E-I-T-T. Pinaspell mo Badang type pang gamit siko. At saka yung pinangalanda ka mo yung frustrated homicide. So, masama ka na nga, palpak ka pa. Oo nga frustrated lang yun eh. Oo, yung homicide. Di nagsiselos lang talaga si Balakid kasi siya wala siyang vowels.
Handa. Kinuha ni Tsaka Cruz yung lahat. dulo. Yung sobrang daming times mo bumagsak sa homicide, di mo magawa, nag-suicide ka na lang sa akin. May ganda nun. Lakas. Alin yung mahirap spellingin na gustong kunin ng China? Hindi, mahirap baybayin. Yung Baybayin. pagbaybay sa dagat na, di ba, pag nandun ka, water gun ka nila, ganun, hindi mo. Akala ko dahil mahirap spellingin yung Scarborough. Baka malay mo, di ba? Kasi yun yung isa ko din nakuha na na punto yung parang spelling na baybayin. Mahirap baybayin. So parang double meaning. Mahirap i-spell yung fruits, tsaka mahirap tawirin. Pero baka yun din, yung Scarborough Show. Kasi mahirap i-spell yung in-overthink na yung Pero kay Balakid, may lisensya tayo mag-overthink dyan. Pero nagano siya, no? Reverse Zack Maestro round 3. Yung umpisa. Patawad. Kala ko sasabihin, mahina. Sa umpisa siya na gana. Pero kasi ito ata kasi yung fresh siya sa, di ba kay Poison nga, yung sa Isa Buhay. Kaya yun din yung reference niya na parang, kaya yung kalaban ko hindi na threat. Kasi, yun yung next na kalaban dapat. Din yung nakalaban ni Poison after eh. Kaya si Fruits na lang. Well, gets. Kawawa ka naman. Balik. Kawawa ka naman. May dekada mang head start. Binabata na lang ng bagong nag-angat ng benchmark. Tung dating bata ni Denmark. Kawawang utusan. Kutusan ka lang, Kolokoy. Totoy, sunod-sunuran ka lang parang convoy. Kaya anong frustrated homicide? Baka frustrated homeboy. Go home, boy! Grabe naman yung... Go home, boy! Pero baka pero baka nire-recall niya yung ender na yun dun sa... Kasi ang lakas ng bata. 6:17 to 8:30. 2 minutes. Si Froze ay 2:46. Mga 3 minutes sa kanya. 3 minutes. Mas maikli nga, sayang. Ay, nga. Maiksi. Nakulangan. Sabi ko pa naman, wait lang, parang umpisa pa lang ng round din palakit, nakaka-4 na ako natapik ah. Nauungusan na ata ni Recipros. Bigla natapos. Tumigil na rin ako sa 5 eh. Lugi, no? Pagka ganun maiksi. Oo. Pero kasi yung 3 minutes ni Froze, hindi naman random eh. Para siyang may crowd reaction pa, 'di ba? May crowd reaction. Yun nga. Huli mo na okay lang na nag 3 minutes siya, hindi siya dragging, hindi siya yung parang sobrang na. Ito naman ramdam mo na, tapos na. Yun na yun. Yun nga eh. Parang ganun. pa lang eh, tapos biglang natapos. Pati lalo na sobrang siksik at linis nung pagkaka-deliver din nung kay Fruz. So parang mararamdaman mo nga na. Mapapaisip ka tuloy, may na-skip ba siya? Tapos doon na natapos. Parang kay Slack na kung may na-skip ba siya sa gitna tapos hindi niya na mabalikan kasi yung niya talaga is homeboy yung dulo. Sayang, maganda sana. Maganda yung parang nakapag-pick up siya ng after niya yung sa mag-sorry. Nakapag-pick up naman siya ng ng steam. Kasi parang biglang tapos agad. Parang bitin na bitin kasi talaga na parang ano ba yung 2 punto niya lang. Parang naging 2 lang yung punto na spelling ng pangalan. Tsaka homeboy ka. Utusan ka. Tsaka yun, kamalian niya. Nag-choke siya. Yun lang. Parang yun na yun. Kulang. Tsaka parang ito bigla ko kasi kaka-review lang natin kay Looney. Ito rin yung niya kay Tipsy D, yung benchmark, hindi, sige Looney pala yun. Benchmark Denmark, same rhyme. Same words din. Nang nag-angat ng benchmark.
Benchmark, Denmark. Yun. Oo nga, no? Tsaka parehas pa ng last word, Denmark. Then yung last niya eh. Ayun. Ilan ng topic nyo? Ako 5 lang. Ramdam na nagro-root tayo kay Balakid. Ako may disappointment. Though I think general feel yun. Oo nga. Kung manonood ka ng Balakid performance, iisipin mo rin na ano kayang papaitan nito, tapos biglang na-cut short. Parang kahit ikaw mismo na nanonood, siya nangyari, tapos na agad. Parang disappointed ka talaga. Ilan sa inyo? Ilan kayo? Ako 5 lang. Same, ako din 5 lang. Medyo generous pa yung 5 ngayon. Si Ian, 5 sa akin, 5. Nakamute pala ako. Sasalita. Kanina pa. Ako nagsasalita. di kasi kita nakikita eh. Nakamute pala ako. 5 sa akin, 5. Scripted. 8-5 lahat. Tayo Game. Yo! Tangina ka, Balakid. Ako ang dudurog sa mundo mo. Hindi ako nagpilit pagpalit ng pangalan ko. Si Enigma may gusto nun. Wasak na agad. Isang round. Yo, BKLD. Baklad. Baklang nagladlad. Nice! Kasi sabi niya, sumisira ako ng bait. Tulad ng baitlog mo. Sabay beautiful eyes. Si Krega naman, kinilig ng slight. Kaya after the battle, when they turn off the light, sa hotel room nag-rematch. No gun burst, purong sword fight. Balakid pangalan. Kala mo talaga matigas. Yun pala, Frank Ocean ng Pinas. Ba't di ka na sumama sa R. Kelly ng Pinas na si Badang? Huwag ka na rin bumatol ulit kasi puro joke ka lang malamang. Kaya fuck your bars. Sa harap ko, huwag kang umastang halang. Gusto niya one round battle daw. Para pag nakalimot, isang arayan na lang. Lanceta. Magaling kang kupal ka. Kaso, di mo ako naloko. Halata naman, di ba? Round 2 na eh. Ibig sabihin, ayoko. Ano ko? Si Lanceta? Dein sa kututo? Gago ka ba? O di ba, nung siya pumayag, nag-choke ka na, panalo ka pa? Ang cute mo. Sana all. Sana all, sing cute mo. Kung mag-choke ka lang ngayon, sana nagpadala ka na lang ng picture mo. Mabanges na creature to. Walang palag, maski si Tulfo. Lines mo, nagkakapwera. Lines ko, nagjijit kundo. Litsyon to. Sa nagbabaga ako, mga insulto, kaya feel the heat. Nung binigay ka sa akin ni Arik, di ko malaman kung early trick or treat o Christmas gift. Kasi kinabahan at natuwa ako at the same time. Kaya this is it. Balakid. Ang kamatayan sa'yo'y parang request ng fan na makulit. You have to deal with it. At wala kang magagawa. Wait lang, balik ako lang. Marami itong dun eh. Parang feeling ko mga reference din na hindi rin nag-guess ng crowd dito. Meron ako isa. Go. Tuwa ako dun sa sobrang weird parang sobrang weird na ang hina lang nung yung lines mo nagkakapwera sa akin, nag-legit kundo. Yun, isa yun. Parang, Bruce Lee yun, di ba? Oh, tapos parang ang hina lang naman ng ganun. Tapos bigla niyang lechon to. Lechon to. Natuwa ako na bigla niyang binali sa lechon to. Tapos parang... Naka-insulto. Meron Oo, di ba? Tapos feel the heat. Ganun siya. Parang roasted. I-roast niya sa Balakid sa round na yun. Ang ganda nun. Tsaka siguro hindi rin... ang tingin ng tao kasi doon kung fu. So hindi siya known na Jeet Kune Do, pero yun yung ginagamit na style ni Bruce Lee. Ngayon ko nga narinig yun eh. Google na. Yung Jeet Kune Do? Oo, Jeet Kune Do. Hindi ko mag-get yung Frank Ocean ng Pinas. Frank Ocean yung rapper na sinasabi Bading kasi si Frank Ocean. Bading talaga. Yun yung niya, yun yung sinabi niya kasi kay Krega yung baitlog mo something. Kaya wala nang gun bars. Sword fight na lang. Naging sword fight tapos Frank Ocean ng Pinas. Gagi. Ang ganda din ng pag clown niya dun sa nangihingi siya na parang 1 round lang. Kay Lanceta. Tingnan mo si Lanceta Kumagat.
Tsaka lupit nung, yun, kita mo, round 2 na. Ibig sabihin, ayoko. sobrang kulit ng mga atake niya. Pero, magaganda kasi yung angle. So, hindi mo pwede sabihin na Mismo. comedy lang na patawa. Kasi, carefully selected niya kung ano yung mga ibabato niya. Na, kumbaga, nilalagay niya lang sa style niya. Pati ito baka kinoconnect ko na lang. 'Di ba kanina na-mention yung bakla sa round 1? Mag-freestyle ka. Baklad. Tapos ang opening niya ngayon baklad. Baklad na. Noong una hindi ko na-gets, akala ko, BLKD, hindi ko nga napansin na BKLD yung in-spell niya. Sabi niya, ako, pagtanggap ko, normal lang, okay, balakid. Hindi pala balakan yung in-spell niya. Ako din, hindi mo siya maisip na nakabaliktad pala yung BKLD. Baklad naman. Hype ka po. Ang ganda kasi nag-land yun sa sword fight eh. Hindi lang siya parang mocking. Papunta doon sa... Tsaka yung callback ng yan yung bait bait love. Which is sinabi naman talaga ni Balakid. Kung early trick or treat o Christmas gift. Kasi kinabahan at natuwa ako at the same time. Kaya this is it. Balakid, ang kamatayan sa'yo'y parang request ng fan na makulit. You have to deal with it. At wala kang magagawa. Parang si Badang mga pistol whip. Sabi niya ay tipsy, habol niya legacy. Chokes mo lang naman ang historic. Kaya in your dreams, asa ka pang maging legendary. Galap na batayan, eto battle nga natin ni D-Main Event. Ang gala kill you bitch, rekta na agad sa cemetery. Kawawa ka naman, kasi di ka na living, di ka pa legend. Cemetery, living, legend. Bahala na kayo kung paano nyo iintindihin yun, mga par. Pagkat sadyang ganyan ang mga balatang ko, parang pang nagchuchok to, garapal. Enigma. Di ba pag nag-choke penalty, bawas TF? Pusang gala. Nung battle mo kay Damsa, may utang ka pa. Alam niyo kung ano nag-rhyme sa Damsa? Chamba, pasalamat ka, wala akong maalala. Tapos wala na. May pinagdadaanan ka ba? Huwag ka mag-alala. Malalampaso muna kita, di mo na malalampasan yan, tanga! Kaya nung nasa top 5 ka na mga nasa top 5 nila, that was a great joke. Para kasi A-Pok, magaling ka lang ma-sales talk. Sa akin left hook, basagang yung best goat. Ay, egg yolk, basagang yung egg yolk. Sa akin left hook, basagang yung egg yolk. Sa akin left hook, basagang yung egg yolk. Ha! Tinesting ko lang mag-fake joke. Tapos na. So tingin ko napanood mo na to, Ian, kasi sobrang nakakatawa yung egg yolk eh. Napanood ko na yun. Pero nung panahon na to, yung egg yolk na yun, parang nabaduyan ako kasi parang, ay kinopya yung fake joke. Di ba? Parang, nung panahon na to, parang feeling ko, ay, pero ngayon, di ba, parang, sa ano talaga, pagalingan. pagalingan. Si Balakid. Oh, hindi, I mean, nung panahon na yun kasi parang, hindi pa pagalingan ng fake joke eh. Pero tawan-tawa ako dun sa egg yolk. Gimmick pa lang siya ng time. Pero ano yun para sa akin, intended yun na basag tong best goat. Ay, hindi, egg yolk. Kumbaga, hindi ka best goat, bugok ka eh. Parang, di ba? Pati sadya siya na fruits comedy talaga yun eh. Ay, egg yolk. Hindi, egg yolk. Kasi parang, best goat ka sa kanila. Pero hindi, egg yolk ka. Tapos, tapos inulit-ulit niya na lang na yun hanggang sa magland sa fake joke. Which is, buong round 2 naman niya, tinitira niya yung sinasabi ni Balakid na legacy eh. So, kaya niya rin inin sa best goat, tapos ginawa niyang egg yolk, tapos di mga top 5. So, hanggang mula doon inabot niya. Kaya ngayon na sobrang ganda na ng mga fake joke-an. Tonto ako dito ngayon eh. Ang ganda nito. Ganda pala talaga. Advance. Yung sinasabi ni Jozu is, nung time na yan, parang gimmick lang yung fake joke na nagawa. Siguro mga
couple of MCs. So pag ginawa nung Ay, isa, nagiging parang, novelty na. gaya-gaya ng gaya-gaya ng gimmick. Mm. Pero ngayon, iba na eh. Pagalingan ng fake joke. Pero actually ako ngayon, personally, naumay na ako sa mga fake joke. Meron na rin. Ngayon meron na. Mm. Unless May sobrang... scientific. Kasi di ba magandang fake joke recently? Kaso lang maisip. Kay Lift up sign language. Hindi, si fake joke si yun. Slack Manda, one yun, di ba? kay BR. Yung maganda- kay yung Kay trap Manda. niya. Yung Oh, trap yun niya. trap. Ayun yung solid na fake joke. Oo. Kasi set up yung fake joke for sobrang lakas sa punchline. Simula kasi nung parang magagasgas din talaga kasi kapag laging ginagamit. So, pero at least nahahanapan nila ng Nagiging creative pala. paano Nagkakapigaan. siya hindi na normal na kokopyahin lang. Saka yung nakakonect sa previous line, tulad kay Slack One, yung Bermuda. Pinabanggit niya yung Bermuda beforehand. Or yung kinakain ko plastic ni Sixth Threat. Kaya nag-choke kasi kinakain ko plastic. Kay Poison ba yan? O kay Sixth? Ay, kay Apex. Basta, Hindi. Hindi rin siya kay Poison. Masyado. Parang before pa. Parang nga yun eh. Pakusganay stage nga yung naalala ko dun. Pakusganay. Di ba Touch Maven? Touch Maven. Tama. Naglaba ba sila? Touch Maven. Di ba yun yung... Basta ang nasa isip ko, medyo mapula yung baka. Yun. Oo, kaya naisip ko pakusganay stage. Tama. Yun yung cortina, di ba? Okay. May part dito na iniisip ko pa lang na puta, ano pinagsasabi nito? Yung Cemetery Legend. Cemetery Living Legend. Yung pala, scheme talaga yun na bahala na kayo kung paano i-connect yun kasi ganun din naman ito mag-joke Garapal. Ganda. Pero nga ba, for that payoff, parang for me, hindi masyado. Unless may namimiss ako na sobrang lakas na ng dulo. I mean, pa din, parang, alam mo yung basic sense lang din naman. Basic sense lang. Pero yung sinasabi ko na yung minsan yung out of place na mga error. Meron mga error na alam mo, error naman talaga. Hindi naman kailangan sabihin na hayaan mo na yung tao. Pero ito kasi parang intended. Tapos medyo may sense pa rin naman kung bakit kasama siya sa pinupunto. Oo. So yung cemetery dapat yun. Hindi kasi pag Tagalog kasi cemetery. Diba? Parang presinto. Precinct. Precinct. Kaya meron pa akong favorite moment dito yung kasi di ba nagdrama si Balakid na bumigay siya sa pinagdadaanan niya. Tama. Tapos di mo na malalampasan yun. Pinatango pa ng 2 beses eh. May pinagdadaanan ka ba? Di niya masabi. Yun, comedy pero brutal, no? Di mo na di malalam pala kasi malalampaso muna kita. Hindi mo na malalampasan. Lakas nun. Lakas nung solid. Pero anyway. Topic ko 6. Mas malakas yung round 1 for me. May dami ditong moments na parang ang haba. Tapos wala masyadong payoff. Ako 8 ulit ako kasi 7 sa round tapos iniskuran ko yung rebat. Ganda ng rebat eh. Ganda ng rebat niya yung haba kasi nun na 'di ba? Tapos parang yun yung kalahati ni Balakid. Oo, kalahati na round ni Balakid pangalan niya. So sa akin 8 din. Entertaining talaga to si Fru. Tinesting ko lang mag-fake joke! One, two, three, to the 4. Snoop Dogg. FROOZDOGG. Pag walang braids, mukhang sunog na broccoli. FROOZDOGG. Pag walang braids, mukhang sunog na broccoli. Prodigy ng napagluma ang comedy. Novelty, gas-gas na ang poetry. Paano mo to iisahan ng monotony? Saksakan to ng utak, lobotomy. Pwe!
Pang-aliw ka lang sa stage. Nauna ka sa game pero iwan ka sa grades. Magkaiba timbang kasi magkaiba ang strains. Ako kilala sa brains, ikaw kilala sa braids. Pero hairline, airline, taas nang naabot. Kaway na Lebron, long back na panot. Anong hairstyle ba yan? Arkeling na barat? Ignition sa likod? Conviction sa harap? Bounce, bounce, bounce. Ako'y sanay sa kaliwaan parang southpaw. Wala Yan lang, ibang topic na yan. Diyan ko na ipopos. Maganda pasok ni Ngayon ko lang napansin, hindi ko kasi alam kung ano re-review natin today. Sabi ko, suot ko nga yung Snoop Dogg ko na shirt. Sakto pa na. Yung binabanggit na ni Balakid na naka Snoop Dogg shirt. Yung flow. Nung nag-start siya sa flow, maganda yung pasok ni Balakid. Hindi siya parang round 1 niya, no? Hindi siya kagaya ng round 1. Tapos, para sa mga maghahanap ng, ng reference, yung lobotomy, sa utak yun. Old, isa siyang old medical procedure na which is ginagamit pa rin ngayon, talaga, lobotomy. Yun yung pagbubukas ng utak, cranial lobotomy. Hindi ba siya yung hindi ba ang pinaka-lobotomy talaga is yung tatanggalin yung portion ng utak or iba yung tawag doon? Kailangan ko i-confirm pero kasi ako medyo konting lang sa insurance kasi 'di ba? May brain surgery na claim for critical illness. So may part na dapat ginawa yung lobotomy sa iyo. So kapag brain surgery yung hindi pa din mga non-invasive. Kaya pala siya saksakan ng utak kasi talagang tutusukin. Saksakan. Yes. Gaganon. Ang pagkakaalam ko kasi dito, lang ang fun fact. Actually, hindi siya fun. Nung mga matagal ko na tong parang na-discover. Parang mga 1900s, early 1900s. Yun yung treatment sa sa mental health conditions. Depression, pag napapaliw yung tao, pag psychotic, ganyan. Gagawin nila, tutusukin nila yung part, parang acupuncture pero sa utak. So may mga studies dati or dito sa gitna ng mata. May mga studies dati daw na effective siya. So for quite some time yung mga tao dun sa psych wards, nilolobotomize sila. Tapos later on na-discover nila hindi pala totoo yung mga studies. So tinutusok nila yung utak ng mga tao for no reason. So yung mga tao na yun parang namatay din eventually kasi nga nasira yung utak nila. Anyway, pero yun yung first version ng lobotomy. Tas nga, siguro ngayon ginagamit siya as a real way to conduct brain surgery. Basta ito lang yan, chinek ko kasi di naman tayo doktor, no? So tinignan ko na lang din kung paano siya ginagawa. Yung before, tinatanggal lang nila yung connection ng lobes ng brain para hindi mag-interact sa isa't isa. Pero tama si Ian. So mali yung pagkakasabi nila ngayon. Pero ngayon iba na yung iba na yung gamit ngayon. Kapag nakita lang nila sa CT scan na may baka pang clear ng clot, ganyan. Pwede, parang ganyan siguro. Kasi pero nakalagay kasi dito, kailangan na siyang i-back by CT scan, MRI, EEG. So, kasama siya sa neurosurgery pero hindi siya tawag na to. Pang brain surgery siya, hindi siya dahil may nababaliw lang yung tao. Parang sabi nga ni Saki. Pero yun yung doon siya ginawa una. Kaya siya kasi hindi maintindihan ng mga tao nun yung mental health conditions. So akala nila although physical problem din naman yung iba sa brain. Kaya tinatanggal nila yung parts ng brain na parang in charge doon sa function na yun, na feeling nila dysfunctional yung tao doon. Pero grabe, no? Tutusukin yung utak mo. Sabi nga ni Saki, kung doktor ka, i-comment mo. Andun pa rin siya sa, parang may feeling, hindi ko alam kung part to ng round 1 o naligaw yung round 2 sa round 1 dahil nakalimot si Balakid. Kasi ngayon, titignan ko,
ahead ka sa game, bagsak pa rin yung grades mo, na meron kang parang yung head start, yung mismong angle na ang tagal mo na bago ako, pero binabata kita. Tapos, yun nga, Tapos bagsak yung grades mo. trademark mo, braids, ako brains, no? Oo, di ba? So, hindi ko sure tuloy na ano ba to, nag-choke Pwede na eh. dahil ba Parang to? mataas nga yung chance. Malaki yung chance. Ano siya? Carry over. Oh. Pero Pero maganda kung yun, ano, ha? malinis yung Paano sige. kaya yung treatment sa ganun, no? Kung carry over. So parang may score lang siya sa round 2. Tapos as a whole, titignan mo na lang kung ano. Pero risky din yun, magka-carry over ka ng lines from a different round. Baka magulo mo naman yung round 2 mo, di ba? Game. Go. Ako'y sanay sa kaliwaan parang southpaw. Wala kong balak makascore mula sa past mo. Sa mga chismis na walang papel sa rap mo, ang tanging hihimayin ko lang yung pagkawak mo. Wala nang research pang magarbo. I'll just show you how I roll as I rap pro. Sakto, ganado, kaya sorry ka. Tong frustrated, maya-maya, Visconde na. Post-battle interview sa morgue na. Yang kalawakan ng utak mo, kahit magchongke pa, mas makitid pa sa pananaw mong matapobre ka. Mga pasabog ko, Big Bang, baka doble pa. Tamang neuron ko lang ang Andromeda. Ako nakikita ng aliens pagsabog sila. Corny ka! It's aggressive. Wait lang, baka magkalimutan. Mali pala ako. Ang hinahanap pala ngayon sa brain surgery, craniotomy, hindi lobotomy. Alam ko Cranial. kasi completely ano na yung lobotomy. Parang bawal na siya gawin talaga. Nakita I ko don't lang napag-mix up ko, craniotomy pala is yung pagbukas ng skull. So yun yung kailangan pag may brain surgery. So mga doktor na nanonood Baka dyan, kasi may sorry po. mga surgeons na nanonood. Sorry. Maniwala sa atin. Ay, eto May Sorry. nga. mag-lobotomize kayo ng mga dahil lang sa comment ng tatlong kolokoy sa YouTube. Lobotomize ka na. Sabihin, oy, ito, nagpo-promote ng lobotomy, oh. Hindi. Nakalagay doon ay Nakalagay nga pala rarely, dito. if ever, Sa used. pagkakaalam ko, ano ng lobotomy. Phased out. Alam ko hindi yun. Craniotomy. Ang pagbubukas ng bungo for surgery. Ano to? Balik tayo dito kay Balakid. Sobrang aggressive ng round 2 niya, no? Parang, Pero binabawi ko na, na yung pag-agree ko kanina na yung braids na scheme, nilandingan ng brains at saka braids scheme. Kasi masyado ding maigsi itong round 2 kung tatanggalin mo yun dito sa round 2 eh. pwede. So, baka meron siyang mga overarching theme na napili. Kaya sa bawat round, meron siyang veterano ka ba, mas bago ako pero legend ako sa ganun. Tapos, Classic na balakid, isang ano. nakilala. Pag ganun lagi, angat baba. Oo. Yun yung magaling sa kanya mag-selfie bars, no? Kapag nagse-selfie bar si Balakid, hindi siya parang anong tawag dito? Yung nagyayabang lang talaga. Pero in battle rap sense pa rin na may kasamang atake talaga sa kalaban. Tsaka kung may backing din. Neuron ko lang Andromeda. Ako nakikita ng mga Ako nakikita ng mga alien pagsabog sila. sabog sila. Sobrang high dimension mong being. Parang Nakita ng alien. ano yun sa Marvel, si Galactus. Galactus. Alam ko si Victor sa Arcane. Nanonood pa kayo. Hindi ko pa Hindi. na umpisahan eh. Anong topic nyo or mga hindi pa natin na-highlight doon? Sa dulo ata. Ako, walo ako dito kay Balakid. Para Ako tayo naman, bitin ako dito nagkukopyahan. sa rounds ni Balakid. 5 lang din ako ngayon. 5.
Hindi ko din kasi gets yung bakit mata pobre na Feeling ko, ay din, isa din yun parang feeling ko for the sake of rhyme. Rhyme yun? Oo, rhyme. yun. So parang sabi ko, Out of nowhere, eh, no? parang hindi ko tuloy na-scorean yung 4 na linya doon. So sabi ko, okay. Yung mga momo, Mm. in same word. Makikita mo rin yung evolution. No, di naman evolution kasi that time grabe na rin naman mag-rhyme yung iba eh. No? Pero kasi yung siguro yung Walang si Bruce. hindi pala evolution. Makikita mo yung pagiging lenient pa before ng Siguro paano dahil din kay mag-appreciate. Pex to eh, na hindi ka, sa kuminya mag-multi ka tanga. So yung mga tao ngayon. Hindi, parang, kagabi kagabi meron ako napanood na parang clip about Russell Westbrook na parang sabi sa kanya ni sino ba yung isa pang triple-double? Yung kick? Hindi yung nauna pa. Robert Parrish? Yung nauna pa, Robertson? Basta yung nag-award sa kanya nung ano siya, nung MVP siya. Oscar Robertson? Oscar, oo. So, parang may ganung curse daw yung mga sobrang magagaling na pag nag-fail ka, hanapan ka talaga ng yun yung Lalo na mag-work pagka against Russell you. Westbrook. Overhated si Westbrook. Parang ganun yung Overhated, nangyari pero dito ngayon kay Balakid eh. Parang joke. Tapos parang sobrang big deal ngayon sa ibang mga fans niya na wala na yung Balakid namin. Nasaan na si Idol Allen? Hindi ko maalala yung may gusto ko maalala yung last. Makapasabog ko, Big Bang, baka doble pa. Big Tamang Bang. neuron ko lang ang Andromeda. Ako nakikita ng aliens pagsabog sila. Cornica! Big Bang pala galing. Inisip ko kasi bakit napunta sa Andromeda eh. Okay. Big Bang tapos doble pa. Andromeda. Sabog sila. Cornica. Okay. 7 lang pala yung sa akin. Mali akong tingin. 7. KKK. Yo! Tangina ka! Dinaan mo lang ako sa sigaw na malakas. Kung ikaw Big Bang, ako Bang Bas! Yo! Dito sa round 3 ko, malamang. Mapapa-Jessa Saragosa ka na. Mga nakatakdang pag-atake ko sa labanan, parang di mo yata kaya. Pero sabi nila, yari daw ako sa'yo. Kasi galing ka daw sa talo. Well bro, let's go! Pag ako naasar, papasukan ko ng isang buong unano yung butas ng puwet mo! Ganyan ako ka-brutal. Medyo kadiri nga lang. Pero maangas, di ba? Di ko na kailangan ng baril. Kasi weapon of choice ko, pambihira. Pero kung sakaling baril ang mahawakan ko, di ko ipuputok sa'yo. Partida. Ipupukpok ko lang sa mukha mo hanggang sa yung baril masira. Bibigyan kita ng ticket patungo sa iyong libingan. First class. Dalawang mga mata mo ay aking pipiringan. Bird box. Di ka world class, kaya di ka makaranas mag-world tour. Pinaghahanap ka na ng batas at ako ang taga-torture. Kasi pagka notorious ko, B.I.G. Yung topak ko, Shakur. Walang balabalakid sa aking mga linyang nagpaparkour. Sa recitation, madalas ka daw mablangko. I think you're getting older. Hinahanap ka nga rin pala ng maestro. Bring mother with plastic cover. Sa wakas, makakatisod din ng veterano. Gusto ko nga sana yung mas malupit pa dito. Pero pwede na to. Garantisado, sigurado, patay to sa aking heavy na linya. Oo, makakatisod na ako ng veterano. At ikaw si Eddie Garcia. Gago. Tayo to Walang masyadong rebat tuloy. Walang masyadong yung parkour, no? Pero swak Okay, solid yun. Walang balabalakid sa mga linya ko na nagpa-parkour. Galing yun sa torture na line sabay Hanap ka na ng batas, no? Sa nagpa-parkour. Ako yung taga-torture. Tapos maganda rin yung niya eh. Yung rebat niya. Pasok agad yung rebat niya. Isang ganap na batayan, yan daw ang role niya. Magmulat ng kamalayan, yan daw ang goal niya. Tila may iniinda kaya di mapanindigan, daig pa appendicitis.
Kung ba't lagi siya nakakalimot, alam nyo ba ang dahilan? Identity crisis. Di ba? Kasi married ba na si Balakid? Kaya limitado na lang yung mga kaya niya isakripisyo para sa hip-hop. Flex ko lang buti pa ako, nasa top 12 komedyante ng flip-top. Ikaw, may na-achieve ka ba? Kung tutusin nga, wala. Ilang beses na sumali sa tournament pero walang napala, masyadong nagpabaya. Buti ba si Batas nag-back-to-back champion? Kahit puro olas lately, nanatiling cool. Ikaw, puro chokes ka lately. Kaya dapat sa'yo mag-back to school. Kasi dati, malupit ka umanggulo. Dati, malupit ka mag-nameplay. Dati, malupit ka mag-reference. Dati, malupit ka mag-wordplay. Pwede ka na nga i-battle kay Tesoro sa grind time. Kaya ano nangyari? Ba't wala lang natirang malupit sa'yo? Blind rhyme! Gago. At kung iniisip nyo, may beef kami ni Balakid. Wala. Kuya Kebs, sige, video mo, Kuya Kebs. Sa totohanan, wala kami beef. Bati-bati na. Bati-bati na tayo, Ito nga pala yun. Yo. Okay, Wala nang, wala sama ng loob, baka may sasabihin ka. Sasabihin ka ba? Ambay. Actually, recently ko lang May price napanood tag yun yung pinagkunan ng video na yun. Yung kay price tag. Oo, sinapak niya si... Recently ko lang napanood. Dito niya nga pala ginawa yun, no? Laking issue rin yun dati, Kay ano pa? Ano ba yun? Yung kay... Mga gago ba yun? Baka may sasabihin ka pero nakaambay, Hindi, yun kasi ginawa niya, sinapak niya talaga sucker punch yun Parang nag-video si Price Tag tsaka si Lilgaw, tapos sinabi na, ito yung proof na okay na kami. Tapos nag-take turn sila magsalita. Tapos habang nagsasalita si Lilgaw, hanggang sa likod bumuelo nung sinapak sa panga Dito niya pala ginawa Mas para sa akin parang pinamalakas ni Fruz round 1. Ito, mas malakas ang bahagya sa round 2 niya. Oo. Sa impact. Parang 1-3 tapos 2. Tsaka sobrang nagiging advantage ni Fruz na kahit isang linya lang na rebat na kakakuha siya nung kalahati ng bot nung round ni Balakid. Tapos si Balakid walang rebat din dun sa first two. So parang nagmumukha tuloy lamang siya na mag-freestyle. Yung parang mag-freestyle ka. So dahil sa rebat niya parang bukod sa binabato niya yun kay Balakid na hindi nag-freestyle, tapos siya mag-freestyle siya, tapos rebat pa na pasok. Laking advantage nandun. Yung rebat niya hindi naman super ganda pero ang ganda kasing recall nung nagyayabang si Balakid na big bang siya tapos big bang ka ako bangpas. Ginanon lang ginanon lang. Pero isa kasi yun sa mga pinakamalakas na lines tsaka ni Balakid Ilan sa inyo dito? Ako 1. 7 ako. 6 sa akin. 6, 7. Oy. Yan, di na scripted. Kanina i-scripted 6. Yan. Tantuwa si Arik dun sa may sasabihin ka. Salamat. Ang katawang lupay sadyang kulang upang tunay na mabuhat. Ang kalawakan ng aking diwang may bigat na di masukat. Parang nagpasipsip ng buong karagatan sa munting bulak. Kung maiisip mo, naiisip ko, sasabog ang iyong utak. Blow sa sambulat. Literal kang mind blown. Mahula kang barong-barong sa sagasa ng cyclone. Magkaiba ating laban. Iisa man ang war zone. Ika'y payasong nakatulala sa sugod ng bomb drone. Oo, madalas makalimot na mga dapat ibira.
Sobrang lakas ng bara, makapigil hininga. Kaya crowd ang nagchochok basta't mayari ang atake. Ano ba special dito? Tamo wala silang masabi. Kaya marami mang mas consistent at mas desperado. Ako pa rin ang kino-call out ng mga respetado. Paano? Dagdag kita lang sa'yo tong competition. Wala ka na nga sa blind rhyme, wala ka pa ring vision. Pag wala nang maibara, nanlilimos talino. Kawawang parang sisa, panay tawag kay Basilio. Kaya hindi homicide, homily ang mga pulang hinord. Kasi batay lang sa mga sermon mo ay batay lang sa sulat ni Lord. Lord patawad. Ay, gago ko, chuk. Mga sermon mo ay batay lang sa sulat ni Lord. Kapag di pinagbigyan, kumukopyang minimal. Umaasta na lang siyang sa pamilya kriminal. Itinakwil tuloy ng family kasi crazing literal. Animal, mascot ka ng wakrap. Habol lamang ay halakhak. Ako walang takot, mapahamak. Blast off, mask off kung maklap back. Roots ko, black thought, sa'yo blackjack. Wak! Tapos na agad. Ang ikli talaga ng rounds. Kaya ganda ng dulo, no? 17:50. Kaya pala 23 minutes lang yung buong battle. Tain, sayang. Ano lakas ng round 3? Umpisa niya. Sobrang Ay, lakas wala niya na. ako yung kahit mas maraming consistent No? Ako yung kinakulat desperado. ng mga respetado. Ako kinakall out ng mga respetado. Respetado. Pucha, lakas. Pampatapik talaga yun eh. Tsaka merong apoy sa gitna ng Ice Age moment. yung bulak. Tagline mo na yun. Yung bulak na. Yung yung nagpasip-sip ng karagatan Karagatan. sa maliit na bulak. Ganda isipin ano. Ganda Bulak. ng mga imagery niya. Tsaka yun, kasi yung buong yung sasabi ko naiisip mo, yung iniisip Kung ko, maisip mo yung sasabog mga naiisip utak ko. Sasabgang yung utak. Ang Solid. astig lang din na may intersect sila. No? Sabi ni Froze sa round 3 niya, wala nang malupit sa'yo. Parang blind rhyme. Kasi Right. di ba dating blind rhyme to sila. Tapos ito, Natirang malupit. tapos si Balakid blind rhyme din yung niya, yung Oo. scheme niya dito na Na nag-swak. Tsaka Crazy Family. Kay Basilio. Sayang kasi kuha niya na ulit yung crowd after nung ako kinakall out ng respetado. Tapos nakikinig na sila intently. Nandun na sa parang si Sisa, panay tawag ka kay Basilio. Tapos pasulat sa Lord dahil Lord patawad. Tapos wala na, putik na wala. Pati astig kung nung linya. tutuusin. Go. Astig nung linya na yung crowd ang nagcho-choke. Sabi niya, di ba, pag na-spit niya ng tama, yung crowd yung magcho-choke. Pag nangyari ng maayos. Mm. Pero yung choke niya hindi naman ganun kahaba eh. No? Ano lang talaga. Parang Stumble, medyo expected kasi ng crowd na mag-choke. Sayang, no? Na-amplify. Parang lakas sana rin talaga. Tapos parang recovery mode na ulit. Parang wala na siyang nakuwang chance na i-redeem after nung stumble na yan. Kasi pangat na ulit yung expectation mo, ba nakikinig ka? Kasi nagsiselfie na siya na pang-atake, tapos biglang, tik na, ito na naman. Parang nagkaroon pala ng gantong era si Balakid na parang sak maestro, no? Na parang ina-expect nila na Oo. parang paisip mo ganyan. Mas malala, no? Oo, kaso ngayon yung kay Parang naalala ko tuloy, ito yung times na nakakabang, as a fan, nakakaba manood ng laban ni Balakid kasi Oo. kahit may konting tigil
iniisip mo na, Parang, ito na ba yun? ba to? Oo. Joke na ba to? Parang tinitignan mo ngayon kung Sobrang bago uncomfortable nagsasalita nga siya. kanina kahit Joke ba to? Joke ba to? hindi ako mapakali kanina. Na maiisip mo rin eh. Joke ba to? Joke ba to? Huwag naman sana joke. Pero tumuloy eh. Ganda pa naman ng mga yung round 3 ang pinaka na-appreciate ko sa mga binitawan ni Balakid Imagery na Yes. simula pa doon sa umpisa. Mas gusto ko to kaysa sa round 2. So, mas Mm. maikli talaga eh. Pero marami ako na-score dito. Siksik na siksik Ako rin. yung... Siksik na siksik. Hindi na lang nag-pay off ng mabuti yung last part nung round niya na may magandang rhyme. Kasi mas na-focus na yung tao dun sa slip-ups eh, dun sa stumble. Mm. Mm. 6 ako dito. Ako 5. Ako 7. Grabe rin no na kaya niyang magsiksik ng ganong karaming strong lines sa kokonting linya. Pero yun ang mahirap din kapag nasanay sa iyo tao na kung paano ka bumattle eh. Imposibleng hindi ka makumpara na di naman yun ganyan yung spit eh, yung ano, di naman ganyan kaikli, di naman ganyan ka ah, nakakabitin yung feeling niya dati. Parang dati, di ba, bosog ka na pagka-ender niya. Ang what's left for the people to do, sisigaw na lang ng balakid eh. Oo. Pero ngayon parang, tapos na. So may kulang effect talaga. Tapos saktong-sakto pa yung linya ni Fruz na sa wakas, nakakatisod na rin ng veterano. Sayang, sayang. Pero itong approach na to pwedeng gawin ni Fruz kay Tipsy. Ang dami niya mako-callback kasi napansin ko dito sa dami rin ng iconic na line si Tipsy, hindi malayong Oo. baka hindi si M-Site yung gumawa nun eh. Inisip ko lang na baka hindi si M-Site yung gagawa nung bawat memorable line is ika-clown. Baka mas posible kay Fruz. Tapos kung ganitong ka-creative, ganitong kabenta sa crowd yung gagawin niyang pagka-clown, baka yun yung isa sa mga pwede niyang weapon kay Tipsy. Mm. Ano yung score nito? Well, Tabalentong 6, Balakid versus Fruz, mag-iayos po ang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2, magigay para kay Fruz. Ito lang. 3-2, no? Dito. Ano score natin? Sa atin ay first round nating lahat ay Fruz. Second round si Ian Balakid, tayong dalawa Fruz. Third round 7. Ikaw si Jozo ay Balakid, kami ni Ian Fruz. Mm. 3-2? Magkakalapit. Kakalapit yung score. Magkakalapit yung score. De, pero sa kung round per round, 2-1 siya. Pero kung sa atin lahat tayo Fruz. Tama ba? Oo, lahat. Oo. Tapos na. Pinakamalayong natin is 1. Yun yung 8-5 tayo lahat. Pero yung 2 at 3, dikit yung mga score. Feeling ko kasi yun nga lang. Kulang lang talaga yung kay Balakid. Pero nakikita ko naman kung paano, hindi ito yung magtataka kung bakit 3-2. Kasi nakikita ko kung paano yung ibang tao, depende sa preference sila, marami talaga silang mapupuntasan dun sa ginawa ni Balakid. Oo. It goes to show yung skill pa rin ni Balakid. Kasi sa ganong kaikling oras na may choke pa. Kahit yung, pakitaan ka lang niya ng ilang lines lang yung i-scorean mo eh. Parang 16 to 20 lines lang i-spit niya. Pero kaya mong ibigay yung round na yon doon sa ganong kaikli. So, pati tayo yung reaction natin ngayon parang 2024
version na Oo. understanding natin ng flip top eh. Yun, pero yan, siyempre, yung boto dyan, 2019 version na sobrang mabigat pa talaga. Oo. Ay, pero okay din. Malakas pa rin. Malakas na battle. Solid, no? Pwede nga ito ilagay sa 2024 ngayon. Pwede, hindi ko masyadong na-feel yung pagka... Actually, naman masyadong luma yung 2019 eh. I mean, mas Pero hindi maganda ko pa masyadong yung reaction na-feel. ngayon ng audience. Oo, for sure. Yeah. Lalo na sa mga multi. Saka mga filler lines. Sa rhymes pa lang, ano na yan eh, busog na yung tao ngayon kasi 'di ba kaya nga kagaya ng sinabi natin medyo mas pag pinapakitaan ng dikit-dikit na rhymes mas na-appreciate ng crowd ngayon eh. Pero yun, classic battle pa rin. I think nabanggit din naman natin na magandang approach din ginawa ni Fruz. Effective siya para sa mga tao or mga rapper na sikat sa tao. Yung ginawa ni Fruz. Effective siya kapag yung mga rapper ay may mga tumatak talaga na scheme, linya, pati yung pagkatao. Ang galing niyang hanapan ng angle na hindi pa masyadong though gas in terms of paggamit pero yung execution niya ay iba. So makukuha niya pa rin yung crowd sa paano niya gagamitin. Parang mas na-excite tuloy ako kasi yung form ni Tipsy, di ba? Sa kay BR. Tapos ilalaban sa isipin mo yung parang Fruz Cripply tapos may kasamang ganitong atake. Solid nun. Okay. Yeah. Okay. So, doon muna natin tatapusin tong reaction review video ng Fruz Balakid and looking forward sa magiging three-way battle ng Fruz, Tipsy, and MZite. Kung may mga na-miss kaming references, comment nyo lang dyan or kung may mga naspatan pa kayo na angles at linya na hindi masyado na highlight, lagay nyo lang dyan sa comments. And ganito na lang. Black Squad out. Out.